Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Grabe na to. Grabe na to mga kababayan. Doon po siya nakakakita dito po sa ating screen. Dito po sa litratong ito, sa lahat po ng kalalakihang nakakakita. Wag muna kayo mag-imagine. Wag po kayo mag-imagine. Kasi ito mga kababayan, oh. Ayan po yan eh. Yan po yung original. Ito po yung pineke. Kaya hindi po lahat ng ganyan ng suot. Totoo. Meron pong pineke. Parang fake news lang po yan eh. Yung laging ginagawa ng mga DDS fake news. So etong si Alan Troy Arsasot, ito po yan ng pineke. Yan po yan ng pineke. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo agad pag nasaan eh. Huwag kang agad kayo nga mag-imagine eh. Kasi madidiri kayo eh. O ngayon, nalaman nyo na ito yung dati niyang itsura. Ito po yung the original. Siguro, nasuka-suka na kayo. Ito post na to ay matagal na. April 24 o April 21, 2024. At ang lakas ng loob na ito. Antibay. Sabi niya mga kababayan, kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, hindi mo ba nawi-wish na sana ang girlfriend mo ganito? Ew! Grabe! Grabe naman! Ang lakas ng fighting spirit na ito. Ayan siya dati, oh. Ayan siya dati, oh. The original. Alan Troy Arsasot. Tapos nung pineke, naging ganito. Kasi ang lakas ng loob. Sana raw Bongbong Marcos, hindi mo ba nawi-wish? Hindi mo ba pinapangarap na ganito sana ang girlfriend mo? Wow! Hikilabutan ako mga kababayan. Sabi nga dito, kahit si Bong Suntay, di may isip na pag nasaan to. Tawa ng tawa yung ating kababayan. So ayan mga kababayan, ito po yan si Alan Troy Sasot na ito po ang itsura kapag pineke. Galit na galit po yan kay Ann Curtis. Galit na galit po siya kay Ann Curtis. Di naman siya kasali sa usapan pero galit na galit siya. Dahil syempre DDS. Pagka DDS, kahit mali na yung kakampi nilang DDS, ipagtatanggol pa rin nila yung kanilang kasamahang DDS. Ganyan po sila mga kababayan. Sabi tuloy dito, itigil mo na yan, Alan. Di ka magiging Ann Curtis. Sasot pala. Dito kay Alan. Itigil mo na yan. Dahil hindi ka magiging Ann Curtis kahit kailan. Kadiri ang putik. Ayan siya, mga kababayan. At ang dami pong post. Ang dami pong post niya. Ito. Si Sas Rogando Sasot. Si Alan. Si Alan. Sabi niya. Jasmine Curtis Smith. Your sister posing for Ginebra San Miguel beer calendar was meant for whom? For men. And what do you think men who looked at the calendar did? Thought your sister is their sister or mother, and that thinking about your sister while basta galit na galit siya. Kasi sabi niya, sabihan mo yung kapatid mo na si Ann Curtis nag-post sa Ginebra San Miguel calendar. Para saan? Syempre para sa kalalakihan. Para syempre tumingin sa kalendaryo at parang sinasabi niya para siya'y pantasyahan ng mga kalalakihan. Kaya sabi ni Sasot, tigilan ng hypocrisy. So sa pagtatanggol niya doon sa mga kapwa niya DDS, ganito ang pinagsasabi niya laban kay Ann Curtis. At meron pa siyang kasama double time sa pagpuna kay Ann Curtis. Kasama na rin si Tio Moreno. Isa rin tong bayot. Galit na galit yung mga bayot Siguro naiingit sila kay Ann Curtis. Nainggit sila kasi kahit anong gawin nila,
na gawin sa katawan nila na hindi nila maaabot yung yung personality, yung katawan ni Ann Curtis, yung pagkatao ni Ann Curtis, hindi nila maaabot yung ganda, yung kinis, hanggang pangarap na lang sila. Kaya siguro galit na galit sila dito kay Ann Curtis. Pero pinagtatanggol nila si Suntay, mga kababayan, at binabanata si Ann Curtis. Ito. Sabi ng ating kababayan, ito po si Bayot. Ayan po yung totoong anyo niya. Dati po siyang ganyan na naging ganyan nung napeke. Meron ditong post, sabi, Dear DDS, hindi naman po ibig sabihin na isang quote ang isang DDS, kakampihan nyo na kahit mali. Nako, sino po ba to? Alam nyo po, ma'am ba o sir, ugali po ng DDS yan. Ang mali sa kanila, ginagawa nilang tama. Lalong-lalo na kung yung nakakagawa ng mali ay kapwa nila DDS. At talagang magkakampihan yan. Hindi mo na yan mapapangaralan. Talagang ganyan na ang nila. Ganyan na talaga sila. Nabubuhay sila sa ganyan, mamamatay sila sa ganyan. Ganyan po ang kanilang mga katukwiran. Hindi na po mababago yan. Ganyan po sila kapanatiko. Kahit mali na, palakpakan ng mga ogag. Kahit mali na. At yung mali, pinipilit, binabaluktot nila, ginagawa nilang tama para lang mapagtanggol yung kanilang grupo. Sabi ni ma'am, si Ann ay isang celebrity, top taxpayer ng bansa. Nagpapasahod sa mga politiko. Si Suntay ay isang politiko na ine-expect na mag-behave at umastang disente kasi isa siyang honorable. Ang analogy ni Suntay patungo kay Ann Curtis ay isang pambabastos sa mga kababaihan at nasa isang room pa sila. Kaharap ang mga iba pang mga representative. Mga DDS, hindi nyo po ba nakikita ang mali? Hindi po nila nakikita. Bulag po sila. Pilit nilang pinipikit ang mata nila. Kapag ang involved ay kapwa nila DDS. Kapag mali ang kapwa nila DDS, hindi po nila yan itatama. Pipikit nila yung mata nila habang pinagtatanggol pa nila. Ganyan po sila katindi. Simula dito sa mga keyboard warriors sa mga Duterte hanggang doon sa kanilang pinuno. Mga kababayan, may narinig na ba kayong statement ni Sara Duterte na bilang isang babae? Meron na ba kayo narinig na statement galing sa kanya na binabatikos niya itong statement ni Bong Suntay? Wala. Wala, di ba? Wala. Ang dami niya mga statement tungkol sa pagpapadala ng eroplano dyan sa Middle East. At sinasabi niya sa eskwelahan daw, hindi naman daw importante yung mga kwarto, importante raw yung tinuturo. Ang dami niya mga inilalabas sa statement, kabi-kabila kanyang interview. Pero may narinig ba kayong sinabi niya tungkol sa sinabi ni Bong Suntay? Isa siyang babae na dapat nagsasalita siya. Pero hindi siya nagsasalita. Bakit? DDS po kasi. Sabi ko sa inyo, pinipilit nilang takpan ng kanilang mga mata sa mali. Hindi niya pinagtatanggol kasi yari siya pag pinagtanggol niya. Hindi lang siya nagsasalita. Bakit hindi natin naririnig ang Sara Duterte, ma'am? Bakit wala po kayong masabi tungkol sa sinabi ni Bong Suntay? Wala. Si Pulong Duterte, sumaludo pa dito kay Bong Suntay. Naintindihan naman natin yun kasi parehas naman sila eh. Parehas naman sila eh, di ba? Birds of the same feather flock together. Kaya kasama pa rin nila si attorney, yung isang may topak din. So pare-parehas sila, nagtatanggulan sila. Kasi pare-parehas sila, pare-parehas yung kanilang, alam nyo na, di ba? Mahihilig kasi, mga bogmali. So talaga ipagtatanggol nila yung kanilang mga kawangis. Yung kaparehas. So eto naman, nadidiri ako. Dito na po kayo tumingin sa picture ng lalaki, wag po dito sa nakakadiri mga kababayan. So ganyan, wala po nakikita mga DDS na mali sa kapwa nila DDS. Kahit maling-mali na, wala. Pagtatakpan lang nila yan, ipagtatanggol pa nila yan. Katulad na itong tulonggis na to.
By the way mga kababayan, ito po si Sasot ay minsan naimbitahan sa isang college school na magsalita sa kanilang graduation. So inarkila nila yung isang church dyan po sa Cavite. At usapan nila nung eskwelahan ay hindi po papayagan na magsalita itong si Sasot dahil ito po ay bayot. Maigpit po kasi yung simbahan na yon, yung Christian church na yon. So pumayag naman yung eskwelahan. Ang nangyari mga kababayan, ito po ay pumuslit. At siya po ay siya pa rin ang nagsalita. Umuokay na yung eskwelahan eh. Pero siya pa rin yung nagsalita. Ewan ko, dami naman pwede magsalita. Bakit ito kukunin nyo? So nagsalita siya. Anong nangyari mga kababayan? Pinatayan ng mic, pinatayan ng ilaw. Etong si Sasot. Sinabihan na nga eh. Hindi pwede pero pinilit pa rin. Ewan ko kung sino may gusto yung eskwelahan o siya. So ang nangyari, pinatayan siya ng ilaw, pinatayan ng mic. Matigas po talaga ulo na ito. Kaya ngayon, ito, nagagalit siya dito kay Ann Curtis. Nagagalit siya. Kung ano-ano sinasabi niya, pati kay Jasmine Curtis Smith, kung ano-ano sinasabi niya. Pinagtatanggol niya itong si Bong Suntay. Sabi nga nila, Alan Troy, tigil mo na yan. Dahil kahit kailan, hindi ka magiging Ann Curtis. Yung pangarap mo, hanggang pangarap na lang. Nakakadiri pa nga eh. Eto mga kababayan, sino sa kanila ang inyong basahin nyo na lang. At Jack and Poy ninyo. Si Sarah ba o si Sas? Kasi kahit bali-balik rin ang mundo, kahit unahin pa ang Pluto bago yung Mercury, kahit magkabali-baliktad, kahit anuman talbog ng planeta, hindi malalampasan itong dalawang ito, itong si Ann Curtis. Sabi nga nila si Ann Curtis, Diyosa. Ito mga anong tawag dito? Kung ito si Ann Curtis Diyosa, anong tawag dito sa dalawa? Demonyita. Demonyita, putik. Sino raw ang pwede magnasa dito? Si Banat Bay daw. Ay, dating itsura. Ayan. Congressman Bong Suntay. Type mo ba? Type mo? Galit na galit eh. Galit na galit. Etong si Sasot. Etong si Teo Moreno na parehas bayot. Galit na galit. Kasi nga siguro, hindi nila mapapantayan etong si Ann Curtis. Eto nga, Sabi po sa post, good morning, except kay Sasot na ayaw sa women empowerment. Nagpupuminit siya maging babae. Diba? Nag-post pa nga ng nakabikini. Gusto niya maging babae. Pero ayaw niya ng women empowerment. Bakit? Bakit? Dahil may betlog daw. Walang yan. Sabi tuloy dito, grabe naman kayo kay Sasot, kay Sir Sasot. Ayan Si Alan Troy, Senior, Junior, Betlog. Anong sir? Manong? Sabi nung iba. Now we know. Kaya naman pala nagagalit siya kay Ann Curtis. Ayaw niya ng women empowerment kahit pinipilit niya maging babae. Dahil meron siyang betlog. Ano ba naman tong content ko na to? Hindi kaya ako maano na ito. Sana hindi hindi maging issue sa monetization. Itong mga sinasabi ko. Ano ba yan? So ayan po, si Alan Troy R. Sasot. Si Sas R. Sasot, isang DDS
na dati pong ganito. Nung pineke, naging ganyan. At ang lakas ng loob. Sinabi mo naman si Bongbong Marcos na hindi mo ba pinapangarap na sana ganito ang jowa mo? Ew! Anak ng teteng. Nakakadiri. At ito pa mga kababayan. Sa sobrang galit niya kay Ann Curtis, nag-iimbento na siya ng kwento. Sabi niya, mas nakakarimarim, Ann Curtis, na nagpo-promote ka ng online gambling. Yan ang maraming nasirang pamilya. Sinagot po ito ng One Sambayan, Bulacan. Sabi nila, Ann Curtis is not or has been an endorser of any online gambling business. Naglilihis lang ng issue, fake news pa. Sabi ko sa inyo fake news to eh. Kaya yung pagkatao niya, peke. Ganyan po ang grupo nila. Peke na yung pagkatao, tapos pati yung pinagsasabi, fake news pa rin. Di ba matindi? Di ba? Matindi, mga kababayan, itong mga ito. Galit na galit dito kay Ann Curtis. Pinagtatanggol pa yung kanilang kaalyadong congressman. Bakit? Dahil ganun po talaga sila, mga kababayan. Kaya ito, tingnan ninyo yung itsura. Nandidiri ako. Grabe. Pero magsusot ka ng ganyan, ikaw yan, no? Alan Troy. Nalangya ka, Alan Troy. Tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan, Alan Troy. Hindi ka magiging si Ann Curtis. Kahit maglulupasay ka pa sa galit, kahit anong gawin mo, Diyosa yan eh. Sabi ng mga fans niyan, Diyosa yan. Ikaw, ano ka? Kaya ka daw galit na galit. Ayaw mo ng women empowerment dahil meron kang betlog. Walang iya. Ayan kaya pala galit na galit daw kay Ann. Tsaka pala. May bayag palang dala-dala. Kaya pala insecure, latig pala meron, hindi okay. Ano ba to? Mga nababasa ko. So yan mga kababayan, yan po yung update natin. Pinag-uusapan po sa social media hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin itong kabastusan na ginawa ni Bong Suntay kay Ann Curtis. Ang dami na pong kumampi sa kanya, lalo-lalo na yung mga DDS. At isa ito si Sasot, itong si Bayot, itong nagpapanggap na babae na ayaw ng women empowerment. Dapat nga nagano ka sinusuporta ang mga women empowerment kasi di ba nagpupumilit ka maging babae? Kaso hindi talaga pwede. Kasi may betlog. Saka siguro gusto niya siya yung pagpantasyahan. Sino man magpapantasya sa'yo, baka kahit si Bong Suntay, hindi ka pagpantasyahan. Hindi ka imaginein Baka pag nasa lubong ka pa ni Bong Suntay, baka sipain ka pa So, yan lamang po mga kababayan ng ating update. Grabe na itong nangyayari sa ating bansa. Habang nagkakagulo doon sa Middle East, dito nagkakagulo. Dahil po, dyan sa pantasya na yan, ano ba yan? Nauso na po yung kabuglihan dito sa bansa natin dahil dito kay Bong Suntay. Sinundan pa ni ano tawag sa kanya? Si Attorney Pantasya. Ang Attorney Pantasya ba? Grabe. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.